Hello mga kudkod, marahin na daw po sa Indogabos. Ito na naman muli ang ating panibagong vlog. Ang gagawin po natin ngayon mga kudkod, sa gabing ito, kasama ang ating mga team kudkod, ay magluluto tayo ng tinola. Ito nga pala ang aking kapatid, umakyat ng kanilang bubong dahil mataas ang kanilang papaya. Sabi niya sa akin mga kudkod, kukuha tayo ng papaya. Gusto namin lagyan ng papaya ang aming tinola. Siyempre, masarap nga naman mga kudkod ang tinola pag may fresh na papaya. Kaya naman, umakyat ng aking kapatid na parang isang magnanakaw. Ayan, successful mga kudkod ang pagkuha niya ng papaya. So, ganito dito sa probinsya. At ito nga lang naman talaga ang nakikita nyo sa ating vlog, kung hindi sa bahay, kundi dito sa aking kapatid. Ito kasi mga kakudkod, sa bahay ng ating kasamang kakudkod na sista, ay talaga namang maraming mga tanim-tanim. Ito na nga, nag-aya pa, sabi niya sa akin, abay kukuha tayo ulit ng tanglad. Masarap ang tanglad sa tinola. Mabango nga naman ito mga kudkod, kung saan man ang ating lulutuin. Medyo nga pala mapayat na ang kanilang tanglad dahil nga siguro ay nakakalimutang diligan. Pero okay lang yan mga kudkod, babalik din yan. At ito na nga, kinuha na ng aking kapatid at tinanggal yung mga dry leaves para naman malinis na pagpunta natin doon sa loob ng bahay. Masarap nga talaga mga kudkod tumira sa probinsya. Ito lang naman talaga ang gusto nating mga buhay-buhay. Yung simple lang, walang stress, walang kung ano-anong iniisip. Ang importante, may kinakain tayo at syempre kasama ang ating pamilya. Speaking of pamilya nga mga kudkod, kumusta nga pala ang inyong mga pamilya? Lalo na ngayong pagpasok ng taon, nawa ay maayos ang inyong pamilya. At ito nga pala mga kudkod, ang ipinagmamalaki ng aking kapatid, ang kanilang pipino. Ang pipino na talaga namang matamis at crunchy pa. Ito mga kudkod talagang paborito ko ito. Dati hindi ako masyado mahilig sa pipino. Pero nung natikman ko itong pipino talaga mga kudkod. Pipino na kanilang tanim ay talaga naman napakasarap. Kasi mga kudkod yung iba ay matabang. At ito nga, may tanim pa silang basil. O diba, saan ka pa? Ang dami dito. Nagkalat ang mga tanim. Ito nga palang basil. Saan nga pala ito nilalagay? Nakalimutan ko na. At bigla mga kudkod, may nakita ako. May nagpatubig. Ayan ang aking anak. Sabi niya sa akin, asan daw yung basil? At ayun, nagpakilala nga sa kanya. Oh my God! Ito nga mga kudkod, pabalik na kami sa loob ng bahay. Kasi medyo madilim na dito sa labas. At syempre, kailangan na nating tapusin ang ating niluluto. Kumuha lang naman talaga tayo ng pangsahog mga kudkod dahil hindi pwedeng walang sahog. Dito pa naman sa atin, ang daming sahog-sahog. Hindi makakalimutan ang mga dahon-dahon na inilalahok sa ating lulutuin. Ito na nga mga kudkod, dala-dala ko na ang mahiwagang tanglad. Ayan, ang tanglad na fresh from the backyard. Ito na rin yung ating papaya na ilalahok sa ating tinola. Nagaantay ang ating manok. Abay ang tagal, ba't wala pa ang aking mga kasamang si papaya at tanglad na may kasamang malunggay? At iyan na nga mga kudkod, easy ka lang dyan, chicken. Hinugasan ko na nga mga kudkod para dire-diretso na ang ating paggagayat ng mga sangkap. At ito na nga mga kudkod, ang kailangan gawin natin sa ating tanglad, syempre pikpikin natin yan, o pitpitin ba? Ayan, pitpitin natin para naman malambot siya at lumabas yung katas. At kailangan nating isarado ng ganyan o ilaso mga kudkod. At syempre isunod na natin ang ating papaya, balatan natin ng ganyan. Ayan, at syempre pa, palitan natin ang kutsilyo, parang maliit. At mapurol, kaya palitan natin mga kudkod. At ayan na nga, hiniwa ko na yung mga kudkod at nalaglag. Ayan. At syempre, hugasan naman natin yan mga kudkod. Hiniwa-hiwa ko na nga at tanggalan na natin yan mga kudkod ng buto. Kasi hindi pwedeng isama ang buto. Dahil nga naman ito ay mapait. Ayan. Ganyan lang mga kudkod. Alam ko sa inyo dyan, marunong magluto. Mas magaling pa kayo kaysa sa akin. Hugasan na natin yan at gayatin natin para naman mailawok na natin sa mahiwagang manok. Sa mga nagtatanong dyan kung paano magluto ng manok, abay, alam na alam yan ng inyong mga nanay.
Panoorin nyo lang itong video ko na ito mga kudkod. Napakadali at napakasarap. At yan na nga mga kudkod, lilinisan ko na yan. Abay, ang sarap nga naman humigop ng sabaw ngayon dito mga kudkod. Abay, sa lamig ba naman ang panahon? At syempre, mahangin-hangin. Kasi dito sa probinsya natin, ang fresh na mga gulay. At kumukuha lang tayo sa mga paligid-ligid natin, sold na yan. Inilagay na nga natin mga kudkod, lagyan natin ng tubig para sa ating sabaw sa tinola. At syempre, wag natin kalimutan ang ating pangmalakasang tanglad. Ayan, nilagay na natin yan at pakuluan natin ng kaunti. Kailangan lang talaga mga kudkod ay ihuli natin ang gulay katulad ng itong ating malunggay dahil mabilis lang itong lutuin. Luto na kasi ang ating chicken kanina pa, kaya naman yung gulay na lang mga kudkod. Ang sarap naman kasi talaga kapag ang chicken natin ay talagang ang lambot at humihiwalay sa kanyang buto. Kaya naman isunod na natin ang ating malunggay. Ganyan lang mga kudkod, swabing-swabe lang yan. Hindi tayo masyadong nagmamadali, wala naman tayong gagawin pa. Pagkatapos kanina sa ating baking training, ito na, higop-higop ng sabaw. Sa mga mahilig dyan sa mga gulay-gulay at may mga maghigop-higop kayo ng sabaw ng ganito, lalo na sa may mga babies dyan or mommies, kailangan nyo to para sa inyong mga babies, para madami silang mainom o masipsip na gatas, o diba? Ayan nga naman ang tip ng inyong kakudkod. At ito na, ready to serve na yan dahil nagaantay na ang ating mga kakudkod team. Kaya naman, ano pa ang hinihintay nyo mga kakudkod? Luto na rin kayo dahil sigurado maaamoy ng kapitbahay nyo. Maraming salamat po sa inyo mga kudkod. Hanggang sa muli, and please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. Bye-bye.